Mahigpit na ipagbabawal ang pag-overnight sa loob ng Manila North Cemetery ngayong Undas. Paalala ng pamunuan ng sementeryo hanggang alas 5 lamang ng hapon papayagan ang mga dadalaw sa kanilang yumaong mahal sa buhay. Mahigpit din na ipagbabawal ang pagdadala ng mga matutulis sa bagay, flammable materials at pagpasok ng mga sasakyan sa loob ng sementeryo. Sa tala ng otoridad, umabot sa mahigit 67,000 ang bilang ng mga dumalaw sa Manila North Cemetery kahapon. For safety and security reason po, ang Manila North Cemetery ay 54 hectares at hindi naman po lahat ay may ilaw. Bukod pa po doon, ay marami na rin po tayong mga puntod na dikit-dikit. Baka po may mas delikado po kasi yung ganon. So, mas minabuti po namin na wala na pong overnight dahil po, dahil po para po next, the following day ay makapag-ready naman po kami. Proklamasyon ang ilang nanalong kandidato sa barangay at SK elections sinuspindi muna ng COMELEC. Humingi tayo ng update, may ulat si Luisa Arispe live. Luisa? Naomi, tuloy-tuloy nga ang proklamasyon ngayon sa ilang mga barangay sa buong bansa kaugnay ng barangay at SK elections. Pero may ilang mga kandidato na nanalo pero hindi muna ipoproklama ng COMELEC. Pasado alas 12 ng tanghali kanina, sa 42,001 na barangay, nasa 41,157 o 95.61% na ang may mga naiproklamang panalo. Nasa 98.65% na rin ang tapos na ang canvassing. Pero sa kabila nito, ayon sa COMELEC, may 46 na panalo ang hindi pa ipoproklama sa ngayon. Paliwanag dito ng Commission on Elections, may nakabinbin pa kasi silang disqualification case na dahil sa illegal campaigning o premature campaigning. Giit ng COMELEC, habang hindi pa sila nakaupo, ang hahalili naman sa kanilang pwesto ay ang number 1 na kagawad sa kanilang lugar base sa batas. Posible pa namang madagdagan ang bilang na ito dahil sa kabuuan, 256 ang nafaila ng kaso ng COMELEC. 63 pa lang dito ang natalo at patuloy pa ang canvassing sa ibang lugar. Para naman sa iba pang rehiyon na wala pang proklamasyon, mahigpit ang bili ng COMELEC na ngayong araw ay matapos na ang proklamasyon sa buong bansa, kabilang na ang may mga tablado na boto na kakailanganin ng toss coin o draw lots. Naomi, hanggang sa ngayon nga ay tuloy-tuloy ang proklamasyon at ayon din sa COMELEC, dun sa lugar na o dun sa 5 barangay na hanggang sa ngayon ay nagsasagawa ng eleksyon, partikular dito sa Lanao del Sur at pati na rin sa Calbayog City sa Samar, ay inaasahan pa rin na ngayong araw ay makakapagproklama pa rin ito ng mga panalo. Naomi. Okay, maraming salamat Luisa Arispe. Samantala, tiniyak ng Department of Education ang pagbibigay ng tulong sa ilang guro na naaksidente sa gitna ng barangay at SK elections kahapon. Sa tala ng Department of Education, nasa 5 guro na nagsilbi bilang electoral board member ang naaksidente sa araw ng botohan. Pagtitiyak ni Education Spokesperson Michael Poa, may inilaan na pondo ang ahensya upang tulungan ang mga naturang guro. Karamihan naman ng nakukuha nating incidents are may mga minor incidents na may mga naaksidente na ating mga guro. Gusto lang natin paalalahanan ng ating mga guro na meron naman pong pondong nakalaan. Ang COMELEC ay nagbibigay ng medical reimbursement sa kanila and other benefits pagdating sa ganitong mga panahon. At kung meron mang kailangan pa na additional on top of that, we also wanted to remind our teachers na meron tayong kinuhang personal accident insurance cover para sa lahat ng teachers. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Jessie Atienza ng PTV Cebu. Daghang salamat Naomi ug maayong adlaw. Mga persons deprived of liberty kon PDL sa dakbayan sa Sugbo misalmot sa piniliay sa barangay ug sangguniang kabataan. Sa tala sa Bureau of Jail Management and Penology sa Cebu City Jail, moabot sa kapin 600 ka mga PDL ang nakabutar gahapong adlaw. Duha ka clustered prisons ang gipahimutang sud sa Cebu City Jail alang sa mga botanteng PDL. Giklaro sab sa mga opisyal sa BJMP, mamahimo gihapong makabutar ang mga rehistradong botante nga piniriso kung wa pa siya makumbikto sa iyang kaso. Since democratic country po kasi tayo, we have the right to vote po sa kung sino po yung magli-lead ng ating country. Since wala pa silang verdict and hindi pa po sila sentensyado talaga at ang iba is ongoing trial pa,
they have still the right to vote po. Subay ni nga balita, COMELEC sa dakbayan sa Sugbo, mibutyag nga nagmalang puso ng gipahigayong mall voting center. Kini ang gibutyag sa election officer sa North District na si Attorney Marshall Sarno atol sa gipahigayong piniliay sud sa mall. Kapin sa 2,000 ka mga botante ang midagsa sa mall sa dakbayan sa Sugbo nga nakarehistro sa barangay Parian. Adunay 5 ka clustered precincts na gipahamtang ang COMELEC aron ma-accommodate dayon ang mga botante. Matod sa COMELEC, dako gikatampo ang mall voting center pohon ug bukas na sab sila sa posibilidad na mag-abli og mas daghan nga mall voting center alang sa mas daghang botante. Ang ikaduhang mall voting center naimutang sa lungsod sa Konsolasyon. So far I can say makita niyo naman successful yung natin is initial assessment ng mall voting. Palagay ko ma-expand yung kuan, hindi lang limited sa 5 clustered precinct o sa isang barangay. Siguro it will be ma-implemento sa ibang mga barangay. At yan ang mga huling balita mula sa PTV Cebu. Ako si Jessie Atienza. Balik sa inyo, Naomi. Daghang salamat, Jessie Atienza. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter accounts at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.